Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa lahat ng mga viewers po natin sa YouTube, sa Signal 101, and of course sa ating Facebook. Magandang gabi. Ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao. Kasama natin walang iba, Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Good evening. Good evening, Mare, at sa ating mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, alam mo, Attorney, maraming nagsasabi na iba-iba kasi ang mga abogado, iba-iba ang pananaw. Pero minsan daw may mga abogadong talagang hindi natutumbok at hindi masyado marunong mag-explain ng kanilang mga hinahawakang kaso. Meaning to say, maybe some of them are very good, articulate in conversation. Some of them naman are magaling sa Magsusulat. susulat. Do you agree? Oo. Talaga? At hindi lang abogado. Sa lahat ng tao po. May mga tao na ang kanilang talent ay magpaliwanag Okay. ng sa pamamagitan ng salita. Yung iba naman hindi makapagsalita pero napakahusay namang sumulat. Pero para ikaw ay maging isang batikang abogado, ang tanong ko, di ba dapat magaling kang mag-explain sa harap ng husgado? Dapat Or magaling dapat ka magaling sa- kang magsulat? You have to be good sa pareho. Ay, Dapat kaya magaling kang mahirap. magsalita at dapat magaling ka rin sumulat. English dapat. Ay, English, siyempre. Kasi English yung language kasi ng natin ng ating mga husgado. Aha. English, pero hindi naman bawal na magtagalog. Pwede ka Okay. din mag-file ng Tagalog. Talaga? Oh, yun ang may mga natanggap ako na mga filing, or submission na nasa Tagalog. Allowed. Alam mo kasi nakalagay sa Constitution yata yun. Okay. Na Right. dalawa ang official languages, ang Filipino at English. Okay. Eto na. Dahil dyan, meron tayong lawyer's joke. Ano Asa na kaya? ba yung aking lawyer's joke? Ikaw ha? Did you hear about the lawyer who sued the airline when they lost his luggage? Anong sagot diyan? Sadly, he lost his case. Di ba? Ito, natawa ako. At saka wala magagalit sa akin dito, promise. Di ba? Okay. Ang ganda ng joke. Eto na. Saan sila pwedeng tumawag, attorney? Sa mga Globe users po, sabay pa tayo. Sabay pa tayo. Sumasagot eh. 0954-310-0331. Doon naman po sa mga smart, 0961-770-8807. Ayan. At syempre, kung kayo po ay gustong mag-iwan ng mensahe sa ating Facebook, sa YouTube, or mismo sa mga numbers na yan, pwede ho kayo mag-iwan Text lang ng kayo. mensahe, Text mag-text. lang po correct. kayo. Hindi man Oo. namin masagot sa araw na ito ay pinadala nyo, sisikapin po namin sagutin sa susunod na episode. Kaya naman araw-araw ho kayo manood sa amin dito sa TVUP, dito sa Facebook at YouTube para po makasubaybay kayo, di ba? 7 o'clock sharp ng gabi. Kasi po- kasabay sa inyong Oo. pagdi-dinner. Kasi po baka yung tanong ninyo ay nasagot na namin. Correct. Okay. O, O sige. masagot namin, pero iba naman yung nagtanong. Yun nga. Ayun. Okay. So, ito na ang ating first texter, si Jose, 28 years old, Quezon City. Attorney, tanong ko lang po, bawal po ba ang magbigay ng limos? Meron po kasi na ginagawang modus ang panlilimos, yung umaakyat sa bus at nangungurot at nananapa kapag di nagbibigay ng limos. At saan po sila pwede ireklamo? Di nabigyan. Alam mo, may nangyari sa akin ganyan, nakita ko. Binigyan siguro siya maliit na 25 cents. Binato ng bata dun sa nagbigay. Ba, talaga. Hindi ako nagbibiro. Oo Nakita nga. ko, sabi ko, siguro kasi maliit eh. Nasa ano siya. Sabi ko, ano ba naman? Oo. Bad.
meron kasi tayong Kasi, mendicancy law. Okay. Mendicancy law na nagbabawal ang panlilimos. parang ang daming Sige, ganyan. siguro pahanap natin sa internet yung anti-mendicancy law. Okay. Kadalasan kasi kung tunay na ang nanlilimos ay hikahos sa buhay, kaya siya nanlilimos, parang hindi naman din tama na ipadampot natin sa pulis, Kawawa kasuhan na nga natin, at makulong. Oo. Kasi nga, kawawa ang bata. O hindi man bata, kadalasan ay taong may kapansanan. Pero hindi rin. Yung iba, ganda na pangakatawa. Pwedeng mamalansya, pwedeng mag-construction Yung iba nga worker, nakamanik- pwedeng maglaba. Yung iba nga nakamanicure. Kaya pa nga, eh. nagugulat ako eh. Yung iba nga may pulseras pa. I know, right? Yung iba nga may cellphone pa I know, right? Okay. Kaya minsan, baka doon sa appearance nung panlilimos, makikita natin kung mukha bang tunay o mukhang peke. Ganun pa man, parang hindi naman din magaang sa kalooban natin na ipadampot natin at ipakulong. Assuming na effective pa yung anti-mendicancy law. Opo. Ang maipapayo ko sa inyo, kasi baka ito'y syndicated. Yun din. Nakakita ka na ba niyan? Oo, nakita ko. Alam mo, ang ginagawa niya. Hmm. Kasi ako, di ba, alam mo, observant ako eh, sobra. Kita ko, yung isa, kinukunan niya ng picture kada pumupunta dun sa isa. Sabi ko, ano kinukunan nito? So, kala ko, lang, picture. Yung damit niya, halos I mean, you would know, no? Ako, isang araw, meron na maaga akong napunta sa isang mall na akala ko maagang nagbubukas. Oh. Pero tanghali pala magbukas. Maaga akong nagpunta, maaga, at ako'y pumarada sa parking lot. Parang natabihan ko sa parking lot ay isang minibus. At doon nakita ng dalawa kong mata na bumababa ang mga manlilimos na mukhang hinakot. Oo. Na hinakot nung kanilang handler. Meron pa silang sasakyan. Yes, at pagbaba may inaabot na parang pagkain. Yung rasyon nila ng pagkain siguro for breakfast lunch. siguro or for lunch. Basta may bawat bumaba aabutan ng pagkain. Oh, that's sad. Ngayon tinitignan ko kung ito baka DSWD, pero hindi, mukha talagang handler nila. Di maliwanag, sindikato yon. So, pwede bang kasuhan yun? Ang tingin ko pwede. Okay, pwedeng kasuhan yan dito sa anti-mendicancy law. Okay, pero hindi ko pa ma-check kung ito ay effective pa. Baka kasi ito ay na-repeal na. Okay, so checkin natin yun kung na-repeal na itong anti-mendicancy law. Ayan, ang ganda Sinabi niya dito, it shall apply to all mendicants and exploited infants or children who are 8 years old and below. That's it. Kasama yan dyan. Pero nga, dapat Magic. natin lang i-check kung ito ay hindi pa nare-repeal. Okay. What do you mean by that? Meaning baka ito ay Na-revise. ni-repeal. Meaning pinawalang bisa na. Ni-repeal. Ay kasi nung araw, nung wala pa itong mendicancy law na to, ang ginagamit dyan ay bagansya. Vagrancy. Meron kasing provision sa ating revised penal code kung tawagin ay bagansya. Yung mga nakita ka, kakalat-kalat ka dyan, nalilimos ka dyan, kakasuhan ka ng bagansya. Pwede bang kasuhan ng criminal offense yung mga handler? Kasi they are child abuse, Dito, kasama sila dito. Kasama yan? Oo. Child abuse yun, Yes. Pero nga, kinakailangan lang nating i-check kung mabisa pa itong batas na to o baka ito ay na-repeal na. Kasi yung anti-vagrancy law ay na-repeal. Ni-repeal na yung bagansya. So wala nang kaso ngayon na bagansya. I-check lang po natin ito at pagka nakuha ko na po yung datos ay i-announce natin. Okay.
Hindi man ngayon, sa mga susunod po nating episode. Okay, ang tanong, pagka may nanlilimos at ikaw ay nagbigay, may kaso ka rin? Dati meron, pero wala namang magkaroon ng lakas ng loob, nakasuhan pati yun ng Totoo limos. naman. Okay. Kasi ini-encourage mo, di ba? O ngayon, ang sa akin, halimbawa nang na-repeal yung batas, i-report lang natin sa DSWD. Yun ang best. Para yun ang DSWD na ang Magkaso kung kailangan. At saka hindi naman nila kakasuhan. Inira-round up nila yan para bigyan nila ng tulong. Hindi, yung mga yung mga handler, pwede bang DSWD Yes, magkaso? pwedeng DSWD magkaso ron. Pwede bang kunin sila ng DSWD? As in, doon na sila pakainin? Yung mga, kasi alam mo kasi baka maging form ng arrest yan eh. Kaya nga sa San Francisco, hindi nila maaresto yung mga homeless doon. Bakit? Kasi parang sinasabi ng mga homeless, hindi naman po kami nananakit. Hindi naman po kami nakakasagabal. O so bakit po ninyo kami aarestuhin? Pero naglagay na ng tent doon sa park, doon na nakatira. O kaya naglagay ng tent sa sidewalk, doon na nakatira. Oh. Diba? So, pag pumunta ka ng San Francisco, napakarami ng ganun ngayon. Sobra. Sobra. That's why. Okay. There's one street nga parang nakakatakot. Kala mo hindi Amerika eh. Di ba? Gulat ako talaga. Anyway, batiin mo muna yung mga live viewers natin, attorney. Oo, si Calix at saka si Dale. Si Yurik Matias, si Gabriel Dumasig, at ako, birthday ngayon. Ikaw ba yon? Birthday ni Carmela, Carmela Miranda. Miranda. Happy birthday, Carmela Miranda. Happy birthday. Sige, eto na. Happy na birthday pa. Of course. Ikaw ba, pag nagba-birthday ka, happy na birthday pa? Syempre. Pero ano yung wish mo sa birthday mo? Sana hindi ako tumanda. May ganon. May gano'n, miracle. Kala ko sabihin mo sa akin, peace on earth. Miss Universe ang peg. Ito na. Attorney, nanakawan po kasi ako sa loob ng isang shopping center. Gusto ko po sana na mag-request ng kopya ng CCTV, pero sabi po, hindi daw po sila pwedeng magbigay ng kopya dahil may data privacy daw pong tinatawag. Totoo ba ito? Ay, bakit ganon? Dapat tumutulong nga sila sa investigasyon, di ba? Opo. Wag po kayo ang mag-request. Ang pakiusapan yung mag-request sa kanila, yung police. So kailangan niya mag-report. I-report po ninyo sa pulis yan. At yung pulis po ang magre-request sa kanila na ipadala hindi man ipadala o hindi man kopyahin na makita ng mga pulis yung footage nila. Sa tingin ko mga 10,000 years na yon. Nakalabas na yung magnanakaw. Baka naman ulitin eh. Hindi ba makita ulit? Hindi na niya nakuha. Ayan, nagnakaw na naman dito. Ay, nako ha. Nakita ka na sa CCTV. Hindi ba dapat automatic sa mga malls na kunwari merong krimen na nangyari, tingnan ka agad para makordyonan nila lahat? Actually, may mga malls na gumagawa niyan. Yeah. Kasi ano yan, lalo pa kung ang ninakawan ay isang store na tenant ng yung tenant talaga, tenant. pero paano yung customer? Pero yung customer kasi, kadalasan hindi mo rin makikitang ninakawan by just looking at the video footage. Parang minsan, kung hindi mo babalikan at i-slow motion, minsan hindi mo makikita. Hindi naman ganun ang pagsusuri nila eh. Parang inire-record nila yan. Minsan tinitingnan lang nila, dumadaan. Hindi nila napapansin. No? Pero may mga malls na pag nakita nila, talagang ina-accost nila. Meron naman silang security services, I'm sure. Yes, And that's it. siguro, kung nangyari sa'yo yan, punta ka kagad daw sa police, sabi ni attorney, and then right there and then, baka pwedeng pumunta na yung police doon. Sabihin nyo sa police, meron po silang video footage niyan sa mall. Baka kasi- po pwedeng makita. Kasi, di ba, sabi mo yun pagka may crime na ginawa, At saka public yung lugar. public yung lugar, pag At may hindi crime naman na ginawa, sikreto yun. correct. Mm. Pag may crime na ginawa, pwede mo siyang habulin at makulong ka kaagad, di ba? Anong tawag mo nga Ay doon? kakasuhan din. Hindi naman kumuna kasi
baka meron siyang, di ba, baka interpretation lang niya yon. Kaya kinakailangan, bigyan mo din siya ng due process. So, Kahit na nakita mong kinuha ng wallet mo. pasasagutin din. Siyempre, ano pa sasagot niya ron? Di ba? Pasasagutin mo din siya. Okay. Oy, may caller tayo, attorney si Faye, 28 years old. Hi, Faye. Good evening po. Hello. Hi. Yes, Faye, anong tanong mo? I'm Faith, 8 years old. Ang doon po kasi, bumili po ako ng item on. Doon po siya pa, nakalagay. Oo. Parang online din yung tanong niya. Yes po. Oo, bumili ka sa online. Yes po. Tapos, Tapos, nakalagay ko sa parcel ay no video, no refund. no Pero yung, refund. yes po. Anong no video, no refund? Opo. Ang problem po kasi yung item po is defective. So, hindi ko po siya video. Tama po, if ever po na video upon opening the package, may right pa po ako mag-request for refund. Okay. Yun ang medyo hindi ko alam Ano ba yun? Pagka nakakarating yung yung package, kailangan video. Para pagbubukas mo, ibinibideo para makita kung may sira. Okay. Kasi okay. baka mamaya, dumating sa'yo, pero ikaw ang nakasira, bakit nga naman nila papalitan? Kung Oo. ikaw yung nakasira? Pero kung for example, yung rider or from the source na nasira, makikita mo agad. Ay, Oo. nako, sira. Dumating. Oo. So, no video, no refund. Parang yun yun ang ang, nangyari sa yun kanya. ang pruweba. Yes. Hindi niya na video Hindi niya na video. Kasi Hindi. minsan hindi naman natin alam na ganun pala ang Patakaran. patakaran. Alam mo ba yun, Faye? Yeah, ayan na. Alam mo ba na kailangan videohan? Hindi po. Saka ko na po nung ex ko yung seller. Ayun. Saka lang daw niya nalaman. Di ba? Ang galing ko magano, di ba? Parang ganun-ganun lang yun Di ba? Pinagdugtong-dugtong ko di ba? Kaya nga manghuhula ka Saka lang daw niya nalaman nung binalikan niya yung seller. Sa madalit sabi, hindi talaga niya alam. Nalaman na lang niya later. Oo. Nung ibinabalik na niya. Ayaw nang ibalik. Ayaw ng Na palitan. i-refund. I-refund. Okay. Baka naman baka kasi ayaw naman din yun na palitan. Pwede bang palitan ng ibang item? Same item. Na hindi sira. Pero ang nahanap po ako ng video upon open. Ayun nga. Ay, wala. Hindi rin sila magpapalit kung walang pruweba na ito ay sira na nung dumating. Pero alam mo, masama yung policy na yan Kaya nga. Kasi tama, nung dumating ay walang sira. Pero nung ginamit ko, ay sira. Kaya nga. Di ba? Sira. Nung ginamit ko, kinakailangan na ba ng video yun? Kasi, ikaw ba, pag gagamitin mo yung produkto, kinakailangan i-video ba? Mag-isa lang ho ako sa bahay. Habang ginagamit ko yan, sino magbibideo sa akin? Ay, pero ang tanong, saan siya pwedeng magreklamo ng ganyan? Apo. DTI po. DTI din. Kahit na mga online. Maski online. Okay. Nakahanap naman yung seller na yan. Nakikita mo na Okay, pero nandito sa Pilipinas, Faye. Yes, online platform po kasi nabili. okay. Pero kung ito ay binili niya sa app. Sa app. Sa shopping app ba yan? Okay, shopping app yata Yes, tawag po. yan. E-commerce Ang, platform. di ba, pagka shopping app yan, baka doon merong reklamo. Pwede rin siya mag-post ng kanyang Ng dislike, ng ng complaint. complaint. Pwede Oo. kang mag-complain doon sa app. Ako ginawa ko na yan Alam ko. Nagka- Nakwento mo sa akin dati. Yes. Yung host mo ba yun? O sabi? Basta anyway, nagreklamo ko. Oo. Alam mo, ang tinawagan ko yung parang yung manager ng app Yung manager ng app sila ang hindi nila babayaran o lalagyan nila ng penalty yung seller nila kapag hindi ka na satisfy.
So, in fact, nag-email pa sila sa akin na na-address na po ba yung reklamo Problema nyo. nyo, oo. At hangga't tama. hindi ka yata sumasagot na na-address na, Yes. hindi nila ipoprocess yung mga order doon Ng tao. sa seller. Oh, Kaya hindi siya makakabenta Ay, doon ang sa galing app. nun, ha? Yes. Oh, Hindi sila makakabenta sa app kasi nga may reklamo. may reklamo. That's very Yun. good. Maganda yan. Sana yung sa'yo ganun din. So, Mm. hanapin mo dun sa app na yon, baka pwede ka magreklamo direct dun sa pinagbilhan mo. O Parang- kaya magbigay ka ng review. Parang nakalagay contact us. Parang ganyan, di ba? Oh. Nakalagay contact us. May- Or message. Nakalagay message us. Contact us. Tumawag ka, try mo. Okay, Faye. Okay Kung po. wala Last talaga question. DTI. DTI. Opo. Sige po. Okay? Okay, thank you, Faye. Ingat ulit, ha? Thank you so much po. Okay, thank you. O, attorney, ito na naman, si Mm. Jason ng Marikina. 5 years na po ako sa kumpanya na pinagtatrabuhuan ko bilang foreman. Pero hindi po sila nagbibigay ng payslip at Certificate of Employment. Kailangan ko po sana ito para sa lilipatan kong trabaho. Saan ko po sila pwedeng ireklamo? Okay, construction, attorney. Construction, Kasi foreman. Construction. Oo. Pero yung ibang construction, hindi talaga nagre-regular dahil per project basis. Pero hindi naman yun ang problema niya. Maalis nga siya Ang problema niya ay nung siya ay nagtatrabaho dun sa construction ay wala siyang payslip. So pinasosweldo lang siya, siguro pinapipirmahan lang. Pero wala siyang tinatanggap na payslip. So hindi niya alam kung ano bang deductions niya, ano bang, di ba? Wala siyang alam. Actually, Wala siyang record. majority of construction Okay. like that. At pagkatapos, gayon na aalis na siya para lumipat sa ibang employer ay ayaw siyang bigyan ng Certificate of Employment. Opo. Ay di reklamo rin nyo sa DOLE. NLRC din. NLRC rin yan, palagay ko. Oh, ganun din yan. Mhm. Okay, so lahat pala ng mga workers na may reklamo, NLRC. Sa NLRC. Ngayon, pagka hindi pala doon, ay doon ho kayo pumunta. Sa ituturo sila sa tamang opisina. At saka sa NLRC, hindi kailangan ng abogado. Hindi po kailangan ng abogado ron. Oo, may mga ata doon forms na kailangan ninyong Pipilapan pirmahan. lang at pipirmahan. Okay, sige. Ito naman, si Sander ng Pasay City. Attorney, okay lang po ba na pilitin kang pumasok kahit may sakit ka at sasabihin sa iyo nakakaltasan ka ng penalty kapag di ka makapasok? Attorney, Well, may sakit ako. Opo. May malat ako. Kapag ka po kayo Huwag mo akong ay pilitin, may sakit, attorney. ay hindi po kayo maaaring piliting pumasok. Ayan. In fact, sa totoo lang, wala naman akong alam na employer na namimilit pumasok pag nagsabi ang empleyado na may sakit siya. Correct. You know why? Why? Kasi kung nagsasabi ng totoo yung empleyado at may nangyari, di ba, lumala ang sakit at nagkaroon ng kapansanan yung empleyado habang siya'y nagtatrabaho dahil pinilit, lalaki ang kasalanan ng employer. So ako, parang bihira na may mga employer na mamimilit sa isang empleyadong magsasabi na siya ay may sakit kaya hindi makakapasok. Ngayon, pag siya'y hindi pumasok, hindi naman holiday, ay wala siyang bayad kasi ang patakaran ay no work, no pay. Yun po ang patakaran, no work, no pay. So kung hindi ka pumasok, ay di wala kang pay. Maliban na lamang kung ikaw ay entitled sa sick leave with pay na patakaran ng kumpanya Mhm. at hindi mo pa nauubos yung sick leave mo sang-ayon sa patakaran ng kumpanya. Okay, attorney, may question ako dyan. Hmm. Maybe there are times that the employer sometimes feel na gawa-gawa na naman niya to. Mm. Sakit-sakita na naman to eh. Mhm. Laging ganito ito eh. Mhm. Eh di siguro, yung employer should ask ng medical certificate. Pwede yun. Actually, talagang hinihingi kadalasan ng medical certification na meron siyang sakit. Mm-mm. At kung anong gamot ang Pre-prescribe. inireseta sa kanya. Okay. Hinihingi po yung kadalasan.
At kung naubos mo na ang iyong sick leave, kung merong sick leave ang kumpanya, Mm-mm. ay naubos mo na, yung susunod na pagkakasakit mo ay sick leave without pay na yon. Oh, leave without pay. Okay. Pag Oh. madaming beses ka nang nagsisick leave, ang susunod na sasabihin ng kumpanya ay you are not fit for work. Ay, sakitin ka. Ay, sakitin ka pala. Hindi po pwede na, kasi kinakailangan na naming humanap ng kapalit mo kasi ay nababalam ang production namin. Dahil yung dapat na ginagawa mo ay walang gumagawa, hindi naman kami makahire ng kapalit mo dahil landiyan ka pa. 'Di ba? Hindi ka pa namin napapalitan. Oh, So- hindi ako sakitin, huwag mo ko Oo palitan. nga, parang sabi ko sa akin, hindi naman pala. Sakitin. Baka sabihin mo sakit ako, tagal ko na may sakit ha. Wala na akong boses ha. Sakitin pala. Huwag mo akong titingnan ng ganyan ha. Okay, sige, eto naman. Si Ray, 26 years old, Bulacan. Kapag po ba na-retrench ang isa o nagre-retrench ang isang kumpanya or agency, 50% lang po ba ang ibabayad sa mga apektado or 100% po ba dapat, attorney? Salamat po. Opo. Ano po, 100% pero meron lang, ano ba to? Kalahati lang. Pag retrench, pagka-retrench, okay. Kalahati ng ano? Kalahati ng buwan ng sweldo. Okay. Times the number of years. Kung hindi ako nagkakamali. So, ibig sabihin, pagka ikaw ay 5 years, so yung kalahati ng sweldo mo, imumultiply mo sa times 5. Ako, parang kinakailangan kong i-review yan, ha? Employment eh. Tingnan mo basta- sa okay. employment. Sa ano yan, nasa Dole. labor code. Labor Nasa code. labor code, okay. Ang tawag namin dyan ay separation pay. Because na-retrench ka. Separation pay. Ang alam ko, kalahating buwan, kada taon ng ipinagsilbi. So kung 5 taong kang nanilbihan, Times 5. 5 months, 50%. Yeah. Parang ganon. Yes, that's correct. Ngayon, pero, kung ang dahilan ay Bankrupt. Wala nang pera. walang pera, talagang nagsara yung kumpanya. Mm. So, hindi lang talaga retrenchment yon. Nagsara yung kumpanya dahil na bankrupt. Mm. Di ano ngayon na makukuha nila? Ayon sa batas, wala. Talagang wala na. Kasi wala nang pambayad yung kumpanya. So, sorry po, pare-pareho tayong nalugi. Pero kung magtutuloy pa rin yung kumpanya at magbabawas lang siya ng trabahador para siya'y mabuhay, ay magbabayad siya ng separation pay. Kailangan magbayad. Oo. Paano kung pinalitan lang ng makina? For example, Meron din yun. May bayad yun. retrenchment din yun. Ang tawag natin doon ay redundancy because nag-install sila ng labor saving devices. Correct. So, Para mapabilis, for example, a certain yes, production. Yeah. Inaalaw naman yon, pero babayaran natin yung mga affected workers ng kanilang redundancy pay. Okay. Okay, ayan na yung formula, attorney. So, kalahati ng monthly salary times Tama year. ka. Tama ako. Tama pa rin yung pagkakatanda ko. Yan. Alright. So anyway, eto na ang moment of truth. Na bawal akong palitan. Fit ako to work. Okay. Sa mga nag-text, nag-comment sa aming Facebook page, abangan nyo. Hindi mo ako narinig eh. Ano ba yung sinabi mo? Sabi ko, fit ako to work. Maski masasakitin ka. Oo, kahit Maski sakitan ako. uubo-ubo ka. Kahit tumubo ako. Maski wala kang boses. Ba't wala akong boses? Sige. Tawag mo daw ako pipilitin mag-work. Ay, hindi kita pipilitin. Oh, yan. Walang pilitan dito, ma'am. Walang pilitan. Alright. Anyway, dahil tapos na po ang ating oras, mga friends. Masyadong Hanggang sa muli. maikli ang ating oras. Oo nga eh. Pero may clearing kasi ang attention span ng mga tao ngayon. Totoo ka dyan, no? Umiiksi talaga. Madali silang magsawa. Pero ang maganda, yung kahit nakatiting lang ng oras, ang dami nilang nakuha at napulot na kaalaman. Ikaw ba, di ba, meron na ngayong remote control eh. Correct.
Nung araw kasi ang TV walang remote controls. Pag magpapalit ka channel, Pupunta ka doon. pupunta ka doon, gaganong-ganong ka ron. Ano ha? Oo. Ngayon talagang Enjoy ka, no? pindot ka lang ng pindot. Napansin mo na ba na ibang mga nanonood, 5 minutes dito, babalik sa 5 minutes Totoo dito. ka dyan. Nirorondahan nila yung siguro 10 channels yun. Alam mo, Sabi ko, attorney, naiintindihan pa ba na nyo yung napapanood nyo? Hindi lang yan. Rumuruta ka dun sa 5 channels. hindi lang yan. Mm. Di ba sabi nila, according to survey right now, even TikTok, pahabain mo, walang makikinig. Walang makikinig. 30 seconds, walang makikinig. Wala naman nanonood. Wala Gusto naman nila makikinig. 15 lang, Tapos na. Say whatever you want to say. Dapat Ganun. paiklian. Kaya nga, magpaalam na tayo. Ay, sige. Sa ating pong mga kababayan na walang sawang sumabaybay sa ating palatuntunan, magandang gabi po. Maraming salamat. Hanggang sa susunod po naming episode. At ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao. At ikaw ako naman. ng abogado de Tagal, Campanilla, Atty. Danicon. Naglag siya, pasensya na po kayo. Bye-bye po, hanggang sa muli.